Paano ba magbaklas ng hardiflex or palakihin ang isang kwarto na may hardiflex na mga wall? So itong wall ay ating babaklasin para lumaki at gumaan ang space natin sa kwarto. So gamitin natin itong scoring knife at saka crowbar. Dalawang klaseng crowbar. Ito ay flat at saka yung isa ay pwede siyang pang tanggal ng mga nails or screw. So may bevel. Sa ating isa na tool na kailanganin natin is itong uri ng Phillips screwdriver, at ang panghuli ay itong ice pick or kahit na yung mga matutulis na pang tanggal. So itong scoring knife, sa hindi nakakaalam, ang gamit nito ay ito ay pang tabas ng hardiflex, especially sa ganitong mga material, mga asbestos or mga pwede din mga acrylic. So babalik-balikan mo lang hanggang makagawa ka ng linya na malalim na katulad nito. So kasi ang hardiflex na material ay gawa sa parang fine powdered na kinocompress. So kapag inuulit-ulit mo siya na dadaanan ng scoring knife, yung mga powder ay magtitiwalag. So yung gagawin natin after nun ay hahanapin natin yung mga saan nakabaon yung mga screw. So madali, actually hindi madali na hanapin ng mga screw, lalo na pag magaling magtrabaho yung mga taga-pintura ng mga wall. So ano lang talaga siya, miss or hit or miss yung gagawin mo. So yung paghanap ko sa mga screw, kasi magandang magtrabaho yung kinuha, yung nagtrabaho nito sa huli, yung nagpipintura at saka naglagay ng mga body filler. Meron tayong indicator kung paano siya gagawin at saka ipapakita natin mamaya. So ngayon, titestingin natin siya. Yung unang step is hindi siya ganun ka-recommended kung meron lang sana, kung visible lang yung mga screw, pero kakailangan mo ng crowbar kung nang sa ganun, pag ganun mo, paghila mo o pagbaon mo ng crowbar ay mag-i-expose yung mga saan yung mga screw paunti-unti, kasi nasa-stretch yung plexiglass, yung hardiflex. So ganito, pag may gamitan mo na ng leverage, ayun, parang malalabas at magtutuklap ng kaunti ang wall mo. So yung mga nadaanan ng screw ay unti-unti siyang mag-expose. So medyo mahaba itong proseso na ganito, kasi sa experience ko, kailangan mo siya nahahanapin at hindi ka kaagad-agad na magbubutas unless na sigurado ka na parang may makikita ka na na-expose doon. So ito, nakita na yung screw kasi nakabaon ito sa may butas screw. Pagkatapos meron siyang nakatapak na yung parang kulay brown, na light brown na nandyan, is ito yung body filler. So isa rin na paraan para matugon kung saan itong mga nakabaon ng mga screw, para madali nating matanggal mamaya, is may pattern siya na kung titingnan mo is tag-iisang dangkal yata yung pattern na nakikita ko. So yung layo niya is parang ganun yung ginawa. So hindi ito standard, depende kasi sa mag-i-install yan ng mga wall nyo. So ang nangyayari dito is parang hindi ko mas natamaan at first. So hanap-hanap lang kung gusto nyo yung hardiflex nyo ay save nyo at wala masyadong mga ganlos or mga ganito, mga butas-butas sa gilid-gilid. Gusto nyo pang gagamitin mamaya at gusto nyo maganda yung kondisyon niya, medyo kailangan niyo talaga na unti-unti. Kailangan talaga siya ng pasensya para hindi siya magkalasog-lasog at magkambutas-butas. So
para accurate yung paghanap mo sa mga screw katulad nito na nandito lang pala. Ang dami ko nang nadaanan doon na binubutas-butasan ko na. So hindi talaga ganun ka-accurate yung layo. Ayan, medyo short nga yung isa. Although dito medyo consistent yung dalawa. Pero dito magkalayo. So yung mga previous na gumagawa nito, although maganda silang magpintura at hindi masyadong makikita yung mga screw, pero ang nangyari is yung mga pagkalagay ng mga screw ay hindi ganun consistent. So hindi mo ma-rely yung ganun. Hindi ka pwedeng mag-rely kung dangkal-dangkalin mo sila at bubutasan mo kaagad. So kailangan mo talaga sila na paunti-unti, parang ibabaon mo muna yung crowbar at saka i-make sure mo na nandun talaga. So ito yung ginagawa ko. Yung screw head nga pala ay kailanganin mo yung matulis na ice pick para yung may nakadikit doon ng mga body filler at hindi siya maagad mapapasukan ng head ng screwdriver. So ayan, mababa at hindi naman talaga mataas yung screw na ginagamit kasi yung metal na nandyan sa ilalim ay manipis lang naman. So ganito yung mga uri ng mga screw na ginagamit sa mga ganyan. So ayan, inuunti ko lahat ng mga pinapa-expose ko ng mga screw ay tinatanggal ko pa unti-unti. At ito na nga, makikita natin na ang mga body filler na tumaob dyan sa cross ng kung saan may butas itong screw para para pumasok at madali siyang iikotin ay hindi talaga mapapasukan talaga yan ng body filler. So dudukutin mo lang gamit yung ice pick at para madali mo na siyang maikot at matanggal yung screw. So sa banda naman dito ay papakita natin na yung technique kung saan pag hindi ka masyadong sure na may screw dyan sa ilalim ay hihilahin mo lang sa ilalim gamit itong either crowbar or pwede din yung scoring knife na paunti-unti na makikita mo na ayan, lumalapat yung screw na nasa ilalim. So sure ka na pwede mo na siyang hiwain at saka doon mo operahan at tatanggalin itong mga nakadikit na mga body filler at saka pintura sa ibabaw ng screw. At pagkatapos, ayan, madali na lang. So ganun lang, paulit-ulit hanggang makuha lahat yung mga screw na nakadikit dito. So sa experience ko dito ay halos same lang yung mga screw na ginagamit. So ang dami ko ng mga medyo butas at mga ginagawang mali dito na hopefully kung sa mga nanonood sa inyo ay hindi mangyayari kasi yung iba nadoble ko ng butas at ang pattern nga pala niya ay magka-similar lang yung cross at saka yung dito din sa baba yung. At ngayon sa puntong ito, pag na peel off na yung mga ibang mga pintura ay pwede nyo nang gamitan ng mga power tools para madali na lang siyang matanggal kasi sobrang sakit ng kamay kapag ilan na yung mga tinatanggal mo mga screw. So kailangan mo na siya ng mga power tools para mapadali na yung trabaho. So ayun na nga, sa puntong ito ay yung first layer sa itong side na ay natanggal na natin ang HardFlex. So makikita nyo yung pattern. So dito parang standard naman yung ginagawa nila ng mga spacing. At ang medyo pwede mo na siya na i-hack or dito sa likuran kasi nasa bandang likuran na tayo kasi or sa nasa pinaka inner part na siya. So natanggalan natin yung unang side ng wall kasi double walled ito ng HardFlex. So yung gagawin nyo ay nasa likod na ito ng band na side, kumbaga sa likuran na. So hindi mo na kakailanganin yung ginawa natin sa start. So ito yung mas easier na siya ng konti kesa kanina na hahanapin mo pa yung screw, i-test mo pa, gagamitan mo pa ng crowbar
para mag-expose yung mga screw. So dito na part na napunto ay nandun ka na sa back ng wall, i-reverse mo na lang yung mga screw at gagamitan mo na ng mga ganitong tool at parang dudukutin mo siya sa likuran. So it's counterclockwise mo na lang siya iikutin para lalabas siya doon sa kabilang side at madali mo na lang siyang dukutin mamaya. And another thing, isa sa ginagamit talaga mostly ng mga taga-install ng mga ganitong mga materyales, especially sa mga double walling, ay itong rivets. So madali lang siyang tatanggalin. Actually na-enjoy ko nga itong part ng process na ito kasi one is gumagamit ako ng power tool at saka itong drill na bit, at ang ginagawa natin ay pinatapatamaan natin bawat head ng rivet para matanggal yung kapit niya. So yung ginawa ko after siya matanggal yung mga rivet head ay ito pinapalo upan ko siya ng yung crowbar. So tinatanggal natin lahat at once matanggal yung head, yan lang naman ang pinaka naglalak niyan. So gawa nga itong material ng rivet out of aluminum. So soft type of metal lang naman siya. At pag nadaanan siya nating ng drill ng power tool ay madali lang siyang na matatanggal. So ayan yung sa mga sides na niya, at itong crowbar ay sobrang very useful siya pang dukot at pang tanggal ng nagkakadikit-dikit na mga metal frames. So ngayon, most of the screws ay natanggal na natin doon sa baba, pati din dito sa side. So medyo makikita na natin yung future at makikita na natin yung kabilang side. Kasi ito yung pinaka-final na wall na may konti na lang na nag-hold dito sa bandang side at saka dun sa baba. So ngayon tinitingnan natin kung kailangan pa ba natin tatanggalin to, pero i-retain natin kasi hindi natin ito itatanggal. So yung ito lang at saka yung mga cross, yung mga horizontal lang ang tatanggalin, pati yung nasa gitna. So yung sa likuran ng door na yan ay hindi na natin pakialaman. At finally, makikita natin na ito nabukas na nga. So, meron na tayong extra space at malalagusan na medyo para lumaki itong kwarto natin. So, yung mga katulad nito ay very dangerous. Ito yung mga natatanggalan natin ng rivets. Ito yung nagkakabit dun sa mga cross section ng mga metal framing na ito. So, delikado ito, kaya sa next na video na lang kailanganin siya na lalagyan ng parang block